balance po talaga. No? So kaya mga kaibigan, so dito naman sa ating halimbawa sa religious duty po natin. Sa ating religious duty, so ibig sabihin parang may ano siya, may time, no? Kasi may time tayo sa family, may time tayo sa religious matters, at sa lahat ng mga dapat natin atingan. Kaya well divided ang time dapat, no? So sa atin naman, so halimbawa bigyan natin ng halimbawa gising tayo ng 10 hours, no? 10 hours halimbawa. So sa 10 hours, kasi lahat tayo mayroong 24 hours, no? Kaya lahat tayo ay binibigyan ng ating dakilang lumikha ng 24 hours araw-araw. So pag halimbawa 24 hours, no? So halimbawa ipagpalagay natin yung 10 hours, dapat may 1 hour talaga ang para sa religious duty po natin. So dito halimbawa, no, pupunta tayo sa church, tapos everyday pagising natin prayer, bago tayo matulog prayer, pag kumain tayo prayer, bago umalis ng bahay prayer, no? So ibig sabihin na dapat well divided po siya. So dahil dapat magiging balance po siya, no? So halimbawa laan po natin yung halimbawa lang po ay 1 hour a day, no? So yan, no? Tapos pagdating naman ng linggo halimbawa o Sabado o kung linggo, no? So halimbawa 4 hours tayo sa church o kaya kung ano man, no? Mag-attend tayo ng mga religious activities. So para magiging balance po siya, no? Kasi kung wala naman nun, mahirap, no? Kasi kailangan din natin yung spiritual aspect po natin dahil ito po ay ang ating God Almighty, siya lang ang nakakita nang hindi natin nakikita. At siya rin ang nakaalam nang hindi natin alam. So kaya kailangan natin, ha? So dapat balance yung ating physical, pakainin natin ng balanced diet. Tapos siyempre naman ang ating kaluluwa, pakainin natin ng balance, scriptural aspect. So yan mga kaibigan, no? Napakaganda pag yan po ang ating gagawin dahil malaking tulong po natin sa ating sarili at pag tayo ay malusog, tayo malakas, magiging alulod po tayo ng pagpapala sa mga tao na sa paligid natin. No? Di ba napakaganda mga kaibigan? Pag yan po ang gagawin natin. No? Alalahanin natin yung balance mga kaibigan. So sa panahon ng December, ito ay evaluation. Tapos dito naman sa dating ng January, ito ay implementation. No? So alalahanin natin ang word na balance. So halimbawa naman, nagkulang tayo ng panahon para sa ating spiritual aspect sa ating buhay. No? So ibig sabihin na pagdating po ng January, doon po natin gagawin na dadagdagan natin. No? Sa halimbawa, hindi tayo nagpe-pray bago kumain. So gawin na po natin magpe-pray bago kumain. Hindi po tayo nagpe-pray bago tayo umalis ng bahay. So ngayon gagawin na po natin. Hindi po tayo nagpe-pray bago matulog. So gawin ay gagawin na. So ngayon ay gagawin na po natin. No? So ulitin ko po, ang December ay panahon ng pagbulay-bulay natin para evaluate po natin ang ating sarili na kung saan po tayo nagkulang, ito po ay ating dadagdagan. Kung saan yung konti, doon natin dadagdagan pagdating ng January upang ito mga kaibigan ay makatulong sa atin. Ha? Pag nagkulang tayo sa pag-aruga sa ating mga anak sa year 2023, year 2024, i-balance na po natin, bigyan na natin ng panahon ang ating mga anak. No? O kung sino man na ating malapit sa ating puso. O kung si Mr. naman, no? Nagkulang ng panahon kay Mrs. sa panahon ng 2023, so ngayon 2024, ito po ay babawiin. No? Diba? Napakaganda kasi mayroong panahon po sa lahat. Kaya huwag tayong mag-worry. No? Kung ano man nagkulang tayo sa 2023, hingaan natin ang tawad kay Lord. Dahil ang sabi ng ating psalmista, sa iyo lamang, O Lord, ako nagkasala. No? So kaya yan, tapos gawin natin ang maganda. Gawin natin ang mabuti. Gawin natin ang the best. Diba? Napakaganda pag yan po ang gagawin natin. No? Napakabuti at napakadakila ang ating Panginoon mga kaibigan. No? Kaya, pasalamat tayo mga kaibigan dahil
Dahil mga kaibigan, sa utos ni Yahweh nilikha ang langit, ang araw, ang buwan, talang maririkit. Sa isang dako tubig ay tinipon at sa kalaliman ay doon kinulong. So mga kaibigan, napakaganda talaga. Ha? Na pagtingnan natin, no? Pag halimbawa sa ating pagbulay-bulay, titingnan natin ang mga heavenly bodies, tingnan natin yung araw, tingnan natin ang buwan, yung mamaririkit na bituin, titingnan po natin, no? At titingnan natin balance na balance siya. So, ibig sabihin nasa proper placement, no? So, ngayon, pag wala tayo sa proper place, so doon tayo pupunta sa tamang place. Tulad ng heavenly bodies na ginawa ng ating Panginoon, na napakapalad po natin dahil ginawa niya ang lahat bago niya tayo nilalang. No? Di ba? Napakaganda, no? Napakabuti at napakadakila ang ating Panginoon, mga kaibigan. So, yan po. No? So, ang anuhin lang natin. No? So, mayroon namang pamilya. No? Kasi may nagsabi dito na isang matalino, no? Isang dakilang naalaala ko, sabi niya, no? Nakalimutan ko lang kung sino po siya, pero siya ang nagsabi nito, nakalagay sa mga billboard, nakalagay siya o kaya sa mga nakalagay, no? Babasa natin kahit sa kalsada minsan, no? Nakalagay, the family that prays together stays together, no? Yan. So, ibig sabihin yan, mga kaibigan, na pag sa panahon ng 2023, hindi po tayo nagsama-sama sa ating pamilya sa panalangin, so gawin na po natin sa 2024 na tayo sama-sama upang manalangin, upang magkaroon ng kagandahan